Pag-aalsa sa China, mga probinsya, lumalaban na sa CCP. Down with the Chinese Communist Party, down with Xi Jinping. These are normally unspeakable words recently chanted by demonstrators in Shanghai. Lahat ng bansa ay may kwento kung paano sila nagsimula. May mga galing sa makapangyarihang imperyo, may nabuo dahil sa revolution, at meron ding nagsimula lang sa isang kasunduan. Pero hindi lahat ng bahagi ng kwento ay naaalala o ikinukwento sa mga tao. Sa China ay may mga parte ng kasaysayan na parang sinadyang itago o baguhin. Pero paano nga ba lumaki ng ganito ang sakop ng China? At bakit hanggang ngayon ay parang gusto pa rin nilang dagdagan ang kanilang teritoryo? Alamin natin ang kasagutan sa mga tanong na ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Lahat ng bansa ay may kwento tungkol sa kung paano sila nagsimula. May mga bansang nagsimula dahil sa isang makapangyarihang imperyo. May iba na nabuo matapos ang isang revolusyon. At meron ding mga bansa na nagsimula lang dahil sa isang simpleng kasunduan na halos wala nang nakakaalala ngayon. Pero anuman ang simula, ang mga kwentong ito ang ginagamit ng bawat bansa para ipakita kung sino sila ngayon. Sa totoo lang, ito ang nagsisilbing pundasyon ng pagkakakilanlan ng isang bayan. Pero kung titingnan mong mabuti, mapapansin mong maraming bahagi ng kwento ang hindi sinasabi. Maraming bansa ang may agwat sa pagitan ng mga itinuturo nila sa eskwelahan at ng mga tunay na nangyari. Kasi ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa mga totoong pangyayari. Mas madalas, ito ay tungkol sa mga kwentong pinipili ng mga makapangyarihan na ipaalala. At kapag kontrolado mo ang memory ng mga tao, hawak mo na rin ang kanilang pananaw at paniniwala. At may isang leader sa mundo na bihasa sa ganitong style. Subukan mong tanungin ng isang Tibetan kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng sariling lupain. Tanungin mo ang isang Uyghur kung bakit nawasak ang kanilang moske. O kaya naman kausapin mo ang isang taga Hong Kong at itanong kung ano ang nagbago matapos ituring na krimen ang simpleng protesta. Lahat ng sagot nila ay hindi tugma sa version ng kwento na sinasabi ng gobyerno ng China. At dun mo makikita ang totoo na hindi gusto ng gobyerno na marinig ang kwento ng mga taong ito. Ngayon kung magtatanong ka naman sa isang mamamayang Chinese kung bakit napakalawak ng China, ang isasagot nila ay simple lang. Ganyan na talaga kalaki ang China noon pa. Dagdag pa nila, isa raw ang China sa pinakamatandang sibilisasyon sa buong mundo. Nasinira lang daw ito ng mga dayuhang bansa at ang Communist Party lang daw ang tanging nag-ayos at muling nagbuo ng buong bansa. At dahil naniwala na ang sarili nilang mamamayan, ang susunod nilang hakbang ay baguhin naman ang paningin ng buong mundo tungkol sa kanila. At sa ngayon kahit paano ay mukhang gumagana ito. Totoo, malaki na talaga ang sakop ng China ngayon. Umaabot ito sa halos 9.6 million square kilometers. Isa ito sa tatlong pinakamalalaking bansa sa buong mundo. Pero kung babalikan natin ang nakaraan, hindi naman talaga ganyan kalawak ang China. Ilang daang taon lang ang nakalipas, ang kontrolado lang nila ay ang mga lugar sa paligid ng Yellow River at Yangtze River, ang tinatawag ngayon na Han Heartland. Sa labas ng mga lugar na ito ay may mga kaharian at grupo ng tao na may sarili nilang kultura at pamumuhay. Wala silang kinalaman sa kasaysayan ng China. At dito napapasok ang mahahalagang tanong, paano lumawak ng ganito ang China? Kailan nila nakuha ang mga lugar na wala naman sa orihinal na teritoryo nila? At bakit parang hindi pa sila tumitigil sa pagkuha ng mas marami pang lupa? Kung tutuusin, hindi naman talaga nagsimula bilang isang malawak na imperyo ang China. Sa loob ng mahabang panahon, ito ay binubuo ng magkakahiwalay na kaharian na madalas ay naglalaban-laban. Bihira lang silang magkaisa sa ilalim ng isang pamahalaan. Kapag nangyari ito ay tinatawag nila itong ginintuang panahon. Ang unang nagtangkang pag-isahin ng Han Heartland ay ang Qin Dynasty, mahigit 2,200 years ago. Pero saglit lang ang tagal ng kanilang pagkakaisa, sapagkat pagkatapos ng Qin ay dumating ang Han at Tang Dynasties. Nakapagpalawak sila ng sakop hanggang sa mga bahagi ng Korea, Vietnam at Central Asia. Pero kahit nasakop nila ang ilang lugar, ay hindi talaga nila napanatili ang kontrol sa mga iyon. Karamihan sa mga lupaing ngayon ay nasa loob ng mapa ng China ay hindi nila tunay na napamahalaan noon. Ito ang katotohanang ayaw aminin ni Mao Zedong. Kaya ang ginawa niya ay inuulit-ulit niya ang isang kwento na hindi totoo hanggang sa paniwalaan ito ng lahat. Ngayon si Xi Jinping naman ang gumagawa ng parehong bagay. Gaya ni Mao, gusto rin niyang palawakin pa ang China at ipakita sa mundo na sila ang may karapatang manguna.
Ngunit pagbagsak ng Tang Dynasty ay muling nagkawatak-watak ang China. Sumunod ang Song Dynasty na kilala sa larangan ng sining at kultura. Pero maliit lang ang nasasakupan. Hindi nila nakontrol ang mga rehiyon tulad ng Tibet at Xinjiang. Ang totoo, nagsimula lang lumaki talaga ang sakop ng China noong panahon ng Qing Dynasty. Ito ang huling imperial na pamahalaan ng China. Pero ang nakakagulat dito, ang mga pinuno ng Qing ay hindi mga Han Chinese. Sila ay mga Manchu na galing sa North. Pero sa panahon nila ay lumawak ng husto ang teritoryo. At noong 18th century ay nasakop nila ang Tibet, Xinjiang, Inner Mongolia at ilang bahagi ng Central Asia. Umabot ang kontrol nila mula Sea of Japan hanggang sa Pamirs. Mula Siberia hanggang sa mga tropical na lugar sa South. Itong lumang mapa ng Qing Dynasty ang ginagamit ngayon bilang basehan ng kasalukuyang China. Kinuha ito ng Communist Party, inangkin na parang kanila talaga at ngayon ay pilit nilang pinaninindigan. Ngayong si Xi Jinping ang namumuno ay mas naging mahigpit ang kontrol ng China sa mga rehiyong ito. Hawak nila ng mahigpit ang Xinjiang at Tibet. Sa Inner Mongolia ay unti-unti nilang pinapalitan ang kultura para maging mas kapareho ng Han Chinese. Ang Hong Kong na dating may kalayaan, ngayon ay wala na ring ganoong uri ng kalayaan. At ang South China Sea na dating pinaghahatian ng ilang bansa, ngayon ay inaangkin na nila na parang sarili lang nila. At sa kabila ng lahat ng ito, mukhang hindi pa tapos si Xi Jinping. Para sa kanya, hindi pa buo ang tagumpay hanggat hindi nila hawak ang lahat ng parte ng mapa at wala nang natitirang tumututol mula sa loob o labas ng bansa. Para mas maintindihan ito, kailangan nating balikan ng taon na 1912. Noong bumagsak ang Qing Dynasty ay nag-iwan ito ng bansang wasak at hindi nagkakaisa. Itinatag ang Republic of China bilang bagong gobyerno pero wala itong sapat na kapangyarihan. Sa halip ang mga warlord ang namuno sa kani-kanilang lugar para silang may sariling kaharian. Ang central government sa Beijing ay maliit lang ang kontrol. Ang mga lugar gaya ng Tibet at Outer Mongolia ay nagsimula ng kumilos na parang hiwalay na bansa. May sarili silang pamahalaan, sundalo at ugnayan sa ibang bansa. Sa papel sinasabi pa rin ng China na kanila pa rin ang mga dating sakop ng Qing Dynasty. Pero sa katotohanan halos wala na silang kapangyarihan sa mga lugar na yon. Pagdating naman ng mga taon mula 1910s hanggang 1940s ay sunod-sunod ang kaguluhan sa China. Naglaban-laban ang mga warlord, lumakas ang mga nationalist at pumasok ang bansang Japan. Sinakop ang malaking bahagi ng China. Pagkatapos ng World War II ay basag-basag at pagod na pagod ang China. Ang hilagang bahagi ay hawak ng Japan at ang mga kanayunan ay nasa kamay na ng mga komunista. Pero bago pa man tuluyang magtaglay ng buong kontrol ang Communist Party sa China, ang bansa ay nahahati pa sa iba't ibang bahagi. Hawak lamang ng mga nationalist ang ilang mga lungsod at ilang bahagi sa Southwest, habang ang ibang mga lugar, lalo na sa mga border areas, ay halos walang pamahalaan. Ngunit nagbago ang lahat noong taon ng 1949. Sa taong iyon ay nanalo ang Chinese Communist Party sa Civil War. Tumindig si Mao Zedong sa Tiananmen Square at idineklara ang pagbuo ng People's Republic of China. Matapos ang pagkatalo ng mga nationalist ay nagtakda sila ng pag-urong papuntang Taiwan. Mula noon ay naging iisa na lamang ang gobyerno, bandila at direksyon ng China, ang layunin na muling buuin ang dating lawak ng Imperyong Qing. Subalit noong panahong iyon ay hindi pa ganap ang kontrol ng bagong pamahalaan sa buong bansa. Marami pa sa mga rehiyon sa gilid ng mapa ang wala pa sa mga kamay ng mga komunista. Halimbawa, ang Xinjiang ay pinamumunuan pa ng isang local warlord at malakas ang impluensya ng Soviet Union. Ang Tibet naman ay pinamumunuan pa ng mga lokal na leader kasama na ang Dalai Lama at namumuhay sila ng malaya. Sa Inner Mongolia, hati ang kontrol ng mga Mongol at mga warlords ng China. Pati ang ilang bahagi ng Han Heartland tulad ng Hainan Island ay hawak pa rin ng mga nationalist. Para kina Mao at sa kanyang mga kasamahan, hindi pwedeng maging ganoon na lamang. Para sa kanila, kailangang buuin muli ang buong China, hindi lamang upang mapanumbalik ang dangal ng bansa, kundi para din pigilan ang anumang panghihimasok mula sa mga dayuhan. Unang tinutok ang Xinjiang, isang rehiyon na puno ng malalawak na disyerto at kabundukan sa northwest part ng China. Ang lugar na ito ay napapaligiran ng Central Asia. Noong dulo ng 1949 ay ipinadala ng Communist Party ang mga kinatawan upang makipagkasunduan sa mga lokal na pinuno. Sa halip na makipagdigma ay pinili nilang makipag-usap. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap kung saan ilang mga leader mula sa Uyghur at Kazakh na papunta sana kay Mao ay namatay sa isang plane crash na hanggang ngayon ay puno pa rin ng mga tanong. Gayunpaman,
naging maayos ang pagpasok ng People's Liberation Army sa Xinjiang. Hindi ito nauwi sa malawakang labanan. Pagsapit ng December 1949 ay ganap ng kontrolado ng mga komunista ang buong Xinjiang, isang tagumpay na nagbigay sa kanila ng malaking kalamangan. Mahalaga naman ang naidagdag na teritoryo sa Xinjiang na umaabot sa mahigit 1.6 million square kilometers. Puno ito ng mga natural resources at napakahalaga sa seguridad ng China, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Sunod na tinutok ng mga komunista ang Tibet, isang rehiyon na kasing laki ng Western Europe. Matapos bumagsak ang Qing Dynasty noong 1912, ay naging malaya ang pamumuno ng Tibet sa kanilang sariling mga leader. Ngunit para sa mga komunista, hindi nito kayang maging ganap na hiwalay mula sa China. Para sa kanila, ito ay isang bahagi ng dating Qing Empire. At kung ganoon, kailangan itong muling mapasakamay ng China. Samantala, noong October 1950 ay pumasok ang People's Liberation Army sa silangang bahagi ng Tibet. Ang army ng Tibet ay maliit at kulang sa kagamitan, kaya hindi nagtagal ay napasuko nila ang mga ito. Sa sumunod na taon ay napilitang pumirma ang mga leader ng Tibet sa isang kasunduan na tinatawag na 17-point agreement. Sa papel ay pumayag silang maging bahagi ng China, kapalit ng pangakong may kalayaan pa rin sila sa relihiyon at pamamahala. Ngunit magkaiba ang pananaw ng bawat panig. Para sa China, ito ay isang mapayapang pagsasama na nagliligtas sa Tibet mula sa mapaniil na sistema ng mga lamas. Para naman sa mga Tibetan, ito ay isang pananakop na wala sa kanila ang kanilang kalayaan at bigla na lang nilang nakuha ang isang bansang hindi nila kontrolado. Sa mga unang taon, tila hindi gaanong nakialam ang Beijing. Nanatili pa si Dalai Lama sa kanyang pwesto at nagpapatuloy ang lokal na pamamahala, ngunit hindi ito nagtagal. Sa kalaunan ay naging mas mahigpit ang kontrol ng China sa Tibet, habang ang Inner Mongolia ay hindi na kailangan ng malaking puwersa upang mapasakamay. Bago pa man mabuo ang People's Republic of China, ay may mga Mongol na leader na nakikipagtulungan na sa Communist Party. Suportado nila ang ideya ng communism lalo na noong mga panahon ng kaguluhan sa bansa noong 1940s. Dahil sa mga pakikipagtulungan ng mga Mongol na leader, ay binuo ng CCP ang isang natatanging political setup noong 1947, 2 taon bago nila tuluyang sakupin ang China. Tinawag nila itong Inner Mongolia Autonomous Region na naging unang autonomous region ng China. Layunin ng setup na ito na bigyan ng limitadong karapatan sa pamamahala ang mga ethnic minorities sa lugar. At noong 1949 naman ay tuluyan ng naging bahagi ng People's Republic of China ang buong Inner Mongolia. Pinalawak pa ang hangganan upang sakupin ang mas marami pang lupain na tradisyonal na tinatawag na teritoryo ng mga Mongol sa kasalukuyang China. Matapos nito, isa-isa nang nasakop ang mga natitirang lugar. Ang Hainan Island halimbawa ay nakontrol noong 1950. Kasunod nito ang sunod-sunod na pagkubkob sa mga isla sa baybayin. Kapag pinagsama ang lahat ng lugar ay napakaraming teritoryo ang naidagdag sa mapa ng China. Halimbawa, ang pangunahing bahagi ng China o ang mga eastern provinces na tinitirhan ng karamihan sa mga Han Chinese ay may lawak na humigit kumulang 5 o 6 million square kilometers. Idagdag pa ang Tibet na may lawak na 1.2 million, ang Xinjiang na 1.6 million at ang Inner Mongolia na higit sa 1.1 million square kilometers. Sa kabuuan, halos 4 million square kilometers ang nadagdag mula lamang sa 3 rehiyong ito. Sa madaling salita, halos kalahati ng China ngayon ay mga lugar na dating hindi sakop ng mga Han Chinese, ngunit napasailalim sa kontrol ng China noong mga unang taon ng communism. Ngayon opisyal na tinatawag ng gobyerno ang mga lugar na ito bilang autonomous regions. Kasama sa mga ito ang Tibet, Xinjiang, Inner Mongolia at may 2 pang iba, ang Ningxia para sa mga Hui Muslims at ang Guangxi para sa mga Zhuang people. Kapag pinagsama-sama mo ang lawak ng mga rehiyon ito ay umaabot sa halos 45% ng kabuuang teritoryo ng China. Kung minsan ay maaari mong tanungin kung bakit parang sobrang laki ng China. Ang mga kadahilanang ito ay ilan sa pinakamalaking dahilan sa likod ng lawak ng bansa. Subalit hindi lang basta pagsakop ng lupain ng tunay na hamon ng Communist Party sa China. Ang layunin nila ay manatiling may kontrol sa mga malalayong rehiyon sa loob ng mahabang panahon. Pero mahirap itong makamit dahil bukod sa layo ng mga lugar gaya ng Tibet, Xinjiang at Inner Mongolia mula sa sentro ng pamahalaan, ang mga taong nakatira roon ay may iba ring kultura, wika at kasaysayan. Hindi sila katulad ng mga Han Chinese. Kaya para mapanatili ang kapangyarihan sa mga lugar na ito ay kailangan ng isang matagalang plano. May sarili silang paniniwala, mga tradisyon at kwento ng kalayaan.
Ang mga Tibetan, halimbawa, ay malalim ang pananampalataya sa Buddhism. Ang mga Uyghur ay may sariling wika at may kasaysayan ng pagiging Malaya. At ang mga Mongol naman ay may malawak na kultura na hindi kailanman naging tunay na bahagi ng tinatawag na Han Chinese Core. Kaya ang tanong ng Communist Party, paano mo maipaparamdam sa kanila na parte sila ng iisang bansa kung sa simula pa lang ay hindi naman nila tinuturing ang sarili nilang kasama dito? Ang sagot ng China ay isang malinis pero mapanlinlang na paraan. Sa labas ay ipinapakita nila na ang buong bansa ay parang isang malaking masayang pamilya ng iba't ibang grupo ng tao. Pero sa loob, ang tunay na layunin ay hindi pagkakapantay-pantay. Ang gusto nila ay pagkakapareho. Ang gusto ng Communist Party ay iisang uri ng pagkakakilanlan. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagbura sa mga kulturang hindi tugma sa gusto nila. At dito na pumapasok ang plano na tinatawag nilang assimilation by design. Ang ibig sabihin nito ay unti-unting pagbura sa mga pagkakaiba, lalo na kung ito ay galing sa mga Tibetan, Uyghur o Mongol. Maaaring sa una ay mukhang dahan-dahan lang ito, pero kapag tiningnan mong mabuti, tuloy-tuloy ang hakbang para burahin ang kanilang wika, paniniwala at mga kaugalian. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan ng gobyerno ay ang pagpapadala ng maraming Han Chinese sa mga rehiyong ito. Noong year 1949 ay 6% lang ng mga nakatira sa Xinjiang ang Han Chinese. Halos puro Uyghur pa ang naninirahan doon. Pero makalipas ang ilang taon ay nagsimula ng ipadala ng gobyerno ang mga Han sa lugar kasama ang mga sundalo, manggagawa at maging mga bilanggo. May ginawa pang espesyal na programa ang pamahalaan na tinawag na Xinjiang Production and Construction Corp para mas mapabilis ang paglipat at paninirahan ng mga Han. Samantala, pagsapit naman ng 1980s ay umabot na sa halos 30% hanggang 40% ang mga Han Chinese sa Xinjiang. At ngayon halos hati na ang bilang nila at ng mga Uyghur. Sa Inner Mongolia naman ay mas maaga pa nagsimula ang ganitong paggalaw, panahon pa ng dating Republican government. Dahil dito, ang dating mayoryang Mongol ay naging minorya na. Sa kasalukuyan ay nasa 17% na lang ang tunay na Mongol sa sarili nilang rehiyon at sa mga lungsod at opisina ng gobyerno ay mga Han na ang may hawak ng kapangyarihan. Sa Tibet naman, bagamat hindi ganoon kabilis ang pagdating ng mga Han dahil sa matataas na bundok at ilang regulasyon, ay unti-unti pa ring nadaragdagan ang bilang nila, lalo na sa mga bahagi ng Tibet na isinama sa mga probinsyang gaya ng Qinghai at Sichuan. At nang buksan ng railway papuntang Lhasa noong year 2006, ay mas bumilis ang pagpasok ng mga tao, negosyo at foreign influence. Mula noon ay hindi na ito mapigilan, ngunit hindi lang katawan ng tao ang ipinapadala ng gobyerno. Kasama rin dito ang kanilang wika. Ang Mandarin ay itinuturing na opisyal na wika ng buong China at sinisigurado ng pamahalaan na ito ang ginagamit sa mga paaralan. Sinasabi totoo lang. Isa ito sa paraan para mawala ang mga katutubong wika ng mga minorya. May mga probinsya na tahasang nagbawas ng paggamit ng lokal na wika sa pagtuturo, tulad na lang sa Inner Mongolia noong year 2020, kung saan maraming magulang ang nagprotesta nang ianunsyo ng pamahalaan na halos tatanggalin na ang Mongolian sa mga subjects. Ganito rin ang kalagayan sa Xinjiang at Tibet. Ang dahilan ng estado ay pagkakaisa, pero ang dating sa mga tao ay binubura ang kanilang pagkatao. Ngunit hindi rin ligtas ang mga bata sa ganitong uri ng paghubog. Sa murang edad pa lang ay tinuturuan na silang pasalamatan ng Communist Party at paniwalaang ang kanilang rehiyon ay matagal ng bahagi ng ina ng bayan. Sa mga aklat sa Tibet ay ipinapakita na mahirap daw ang buhay noong pamumuno ng mga lamas at wala nang halos binabanggit tungkol sa panahon ng kalayaan bago ang year 1951. Sa Xinjiang naman ay tinanggal na sa mga aklat ang kwento ng mga bayani ng Uyghur at pinalitan ng mga salaysay kung saan pinalalabas na iniligtas sila ng gobyerno mula sa kahirapan at karahasan. Gayun din naman araw-araw sa mga paaralan ay may mga seremonyang puno ng pagmamahal sa bansa. Pinapakanta ang pambansang awit, pinapataas ang watawat ng China at pinapalibutan ng mga larawan ni Mao Zedong, Xi Jinping at iba pang leader ang mga silid-aralan. May mga slogan silang kailangang kabisaduhin. Ang mga bata sa murang edad pa lang ay hinuhubog na para maging tapat sa estado. Pati ang kultura ay isinailalim sa mahigpit na kontrol. Pwede ang mga awit, sayaw at tradisyonal na kasuotan, pero sa specific occasion lamang. Karaniwang pinapayagan ito sa mga kapistahan o tuwing may turista. Pero kapag ginagamit ang kulturang ito para ipakita ang pagkakakilanlan o para magprotesta, ay agad itong ipinagbabawal. Pero mas matindi pa ang kontrol. Dahil ang Communist Party ay opisyal na walang kinikilalang relihiyon,
binabantayan ang anumang paniniwalang pwedeng makaapekto sa politika. Sa Xinjiang, mahigpit ang pagbabantay sa mga Muslim. Bawal ang religious education sa mga bata. Iwas sa mga suot na nagpapakita ng pananampalataya, gaya ng belo o mahabang balbas. May mga mosque na sinira o binago ang anyo para magmukhang Chinese-style building. Sa Tibet ay pinapakilaman pati ang mga monastery. Kailangang dumaan sa political training ang mga monks. At ang gobyerno pa ang pipili kung sino ang pwedeng mamuno sa mga templo. Maging ang susunod na Dalai Lama, ang pinakamataas na spiritual leader ng mga Tibetan, ay sinasabing dapat daw ay aprobado muna ng Beijing bago tanggapin ng publiko. Pero para sa mga Uyghur at Tibetan, ang kanilang pananampalataya ay hindi lang paniniwala, ito na ang puso ng kanilang pagkakakilanlan. Kaya kapag tinangka itong tanggalin, ay hindi na sila mananahimik, lalaban sila. At ang tugon ng Estado sa pagtutol, malupit at walang awa. Sa Tibet ay maraming protesta ang sinagot ng dahas. Kahit ang simpleng pagpapakita ng larawan ng Dalai Lama ay maaring maging dahilan para makulong. Mula noong year 2009 ay mahigit 150 Tibetan na ang nagsunog ng sarili bilang tanda ng matinding pagtutol. Karamihan sa kanila ay mga monghe, madre at kabataang handang mamatay para sa kanilang paniniwala. At ang panawagan nila ay kalayaan at ang pagbabalik ng kanilang tunay na spiritual leader. Sa Xinjiang halos pareho rin ang nangyari. Taon-taon ng discrimination at pagsikil sa kanilang kultura ang nagtulak sa matinding tensyon. Samantala, noong taong 2009 ay bigla na lang nagkagulo sa lungsod ng Urumqi. Biglaan at matindi ang pagputok ng galit ng mga tao. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga kalsada, isang riot na kumitil ng napakaraming buhay. Karamihan sa mga namatay ay mga Uyghur, isang Muslim group na naninirahan sa lugar. Marami sa kanila ang binaril ng pulis. Ang iba naman ay binugbog ng mga grupo ng taong galit sa kanila. Sa halip na alamin kung bakit umabot sa ganito ang sitwasyon, ang naging sagot ng gobyerno ay dagdag na dahas. Pinasok ng mga sundalo at pulis ang buong rehiyon. Winasak ang katahimikan ng mga bahay. May mga tao na hindi na muling nakita. At ang mga pampublikong lugar ay parang naging mga base militar na punong-puno ng sundalo, pulis at takot. Pero habang lumalapit ang pagtatapos ng dekada 2010s ay lalong humigpit ang kontrol ng gobyerno sa mga mamamayan doon. May mga dokumento na nakalabas, may mga litrato mula sa satellite at may mga kwento ng mga nakaligtas na nagpatunay sa isang mas malupit na katotohanan. Mahigit 1 milyong Uyghur at iba pang Muslim ang ikinulong sa mga lugar na tinawag ng gobyerno na vocational training centers. Pero ang totoo, hindi ito paaralan. Ang tunay na layunin ng mga lugar na ito ay baguhin ang pagkatao ng mga nakakulong. Sa loob ng mga facility ay pinipilit ang mga tao na kalimutan ang kanilang relihiyon. Hindi pwedeng gamitin ang sariling wika. Kailangan nilang sumunod at sumumpa ng katapatan sa Communist Party. May mga ulat ng pagpapahirap, panggagahasa at sa pilitang pagpapasterilize. Ang mga pamilya ay pinaghihiwalay. Ang mga bata ay kinukuha at inilalagay sa mga boarding school ng gobyerno kung saan sila pinalalaki na parabang hindi na sila galing sa lahing Uyghur. Isang malinaw na layunin ang pinapakita ng mga kampong ito, ang burahin ng kultura ng isang buong grupo ng tao at palitan ito ng bagong pagkakakilanlan na ayon sa kagustuhan ng gobyerno. Kapag tinanong mo ang mga opisyal sa Beijing, sasabihin nilang maayos na ang lahat, tahimik na ang lugar, walang gulo, walang revolusyon. At para sa kanila, kontrolado nila ang bawat galaw ng tao. At sa panlabas, pwedeng isipin ng ibang tao na ayos na ang kalagayan. Marami sa mga kabataang Uyghur at Tibetan ay marunong na ng Mandarin. Nag-aaral sila sa mga university sa iba't ibang lugar sa China at may kanya-kanyang trabaho. Pero sa kabila ng katahimikan ay hindi nawawala ang sakit. Hindi lang ito basta nawala. Nararamdaman pa rin ito. Hindi nga lang pwedeng ipagsigawan. Hindi pwedeng ilantad ang galit. Kasi sa isang lipunang may CCTV sa bawat kanto at mga bantay sa bawat sulok ay isang maling hakbang lang at pwede ka nang mawala. Alam ng pamahalaan na pwede nilang gamitan ng lakas ang sino mang hindi susunod. Pero alam din nila na kung gusto nilang manatiling hawak ang isang lugar ay kailangan nilang gumawa ng kwento, isang kwento na kayang baguhin ang alaala ng mga tao, kayang palitan ng kanilang wika at kayang burahin ng kanilang pinagmulan. Kaya ang pinaka-epektibong sandata ng mga tulad nilang gobyerno ay hindi baril, hindi bomba, kundi kwento. Oo, ang kwento, ang narrative, ang istoryang paulit-ulit nilang sinasabi para paniwalaan ng lahat. At ngayon na tila tapos na sila sa loob ng bansa,
ay dahan-dahan na silang tumitingin palabas sa mga dagat, sa mga dating kolonya, sa mga lugar na sa tingin nila ay hindi pa sila lubusang nakapaghari. Tignan natin ang South China Sea, isang malawak na bahagi ng karagatan na sinasabi ng China na kanila. Kahit ito ay umaabot na sa karagatan ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia. Gamit ang tinatawag nilang 9-dash line, ay inaangkin nila ang halos buong dagat, mga 80 to 90%. Pero bakit? Dahil mayaman ito sa langis at natural gas.